So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys. Alam nyo, patulog na sana ako ngayon, magpapahinga ako. So, habang nakahiga ako sa higaan, merong nag-message sa atin, sa ating Facebook page. At ang sabi niya, "Uy, Mima, malaking kawalan daw na nawala si Sara Duterte sa gabinete ni President Marcos." Kung tinignan ko yung article, tapos yung nagsabi, si Pantaleon Alvarez, sabi ko, hayaan mo na, malakas yung imagination niyan. Gisingin mo na lang. So ngayon, bigla akong napakomento. O ngayon, ang ginawa ko, ito na nga, magbibigay tayo ng ating opinion. So ngayon nga po guys, ito yung balita. Talaga nga namang, sa mga dyan, sa mga taga Davao, pakigising nga si Pantaleon Alvarez. Tingnan nyo, tingnan nyo yung mukha ng yung may kaso ng disorderly behavior. Restricted sa Congress. Anyway, yan madaming absent din yan. Tingnan nyo yung mukhang yan, talagang, ito yung tipo ng isinuka na nga. Tapos ngayon, babalik-balikan niya pa. Sinuka na nga siya ng mga Duterte. Ngayon, kapituko pa din siya. Himod puwet. Anyway, alam niyo na yung issue niya, ni Pantaleon Alvarez. Sip-sip. So ngayon nga po guys, sabi ni Pantaleon Alvarez, Alvarez says, Marcos admin lost a capable asset. Grabe naman, capable asset when Vice President Sara resigned. Like, ano yung kahihinayangan namin? Ako matanong ko sa inyo guys nanghihinayang ba kayo na nawala or nag-resign si Vice President Sara Duterte bilang isang Department of Education Secretary? Sa tingin nyo, ano yung kinahihinayangan ninyo na nag-resign itong si Sara? Kasi para sa akin guys, walang kahinahinayang dahil wala naman siyang nagawa. Lagi pa nga po guys, pinaflags ng COA itong si Vice President Sara Duterte dito po sa kanyang ahensya sa pagiging kalihim ng Department of Education. Mantakin mo, ghost students, yung palpak niya na pagiging Deputy Secretary na kung saan palaging absent, laging nagkakansela ng meeting, kung saan sa may mga mahalagang event, lagi po siyang wala. 'Di ba? Katulad ng ng Kabalikat sa Pagtuturo Act, nung resign ni ng sign ng pag-sign ni PBBM na dagdag allowance sa ating mga kaguruan, wala siya doon. Na isa po siya sa pinakamahalagang panauhin, wala po siya doon. At sa kung usapang budget naman po guys, lagi pong pinaflag ng COA itong si Vice President Sara Duterte dahil nga po guys, ang laki po ng budget na hinihingi tapos wala naman pong napapatunguhan ang pera ng taong bayan. Ako, tanungin nyo ako personally, wala po talagang kahinahinayang kay Sara Duterte. Even sa pagiging vice-presidente niya na ngayon medyo break na itong Marcoses at Duterte tandem. Wala talaga guys, wala talaga akong nakikitang manghihinayang ka kasi mantakin mo as a Vice President and during nung time ng March, caretaker ka ng bansang Pilipinas pero mas inuna mo na pumunta sa rally kesa solusyonan ang nangyayaring hidwaan, ang magulo na mga kababayan natin, na mga nagrarally dyan sa Liwasang Bonifacio, na instead sana ikaw yung magiging peacemaker pero ikaw yung nagsisimula ng gulo. Na instead sana magtrabaho ka pero ang ginawa mo, pumunta ka sa mga rally-rally. So sa tingin nyo guys, manghihinayang kami sa isang confidential queen na mahilig lang humingi ng pondo pero yung trabaho hindi ginagawa ng maayos? As a Vice President, bakit hindi ka nagko-comment sa issue ng West Philippine Sea pero G ka makialam sa issue ng ICC? Wala kang comment sa iba't ibang klase. No-show ka nga guys. No-show nga guys itong si Sara Duterte palagi Tapos sa tingin mo, manghihinayang kami sa'yo? Like, ano yung panghihinayangan namin? 'Di ba? Hindi ka nga nag-show up sa mga event. Tapos pagdating kay Kibuloy, lagi kang present. Protector ka, enabler ka. So sa tingin mo, malulungkot kami na umalis ka?
Well, isa nga po yung malaking karangalan at pasalamat na umalis ka, at least less hassle sa ating presidente. Makakapili ng mas capable, mas magaling, mas professional, at hindi po childish yung pag-uugali. Kasi mantakin nyo guys, VP ka, tapos papayagan mo, VP ka and Department of Education Secretary ka, tapos papayag ka na yung mga classroom ay gamitin para sa I Stand Kibuloy's rally, na in the first place yung taong pinaglalaban mo ay mayroong mga kasong child abuse, pangingikil, money launderer, at iba pa, rapist, di umano, tapos pinapagamit mo yung mga eskwelahan para sa Kibuloy's rally na yan. Like, ano yung care mo sa mga kabataan? Kasi bata yung pinag-uusapan natin dito, yung mga minor na chinurba ni Kibuloy, tapos ikaw, ipagtatanggol mo, nagbibigay ka pa ng statement. Talagang wala namang kahinahinayang kung mag-resign ka. Dapat sana sinulit mo. Hindi lang sa pagiging Department of Education Secretary, bagko sa pagiging Vice Presidente na din sana. Sana nag-resign ka na din. Diba nakakahiya guys na nagkaroon kami ng katulad mo. Nakakahiya na binudol mo kami. Tapos ngayon, ipapalaganap ng mga D-list na malaking hinayang, malaking kawalan na ikaw ay mawala sa Department of Education at sa bilang kalihim, gabinete ng ating administrasyon. Like, wala ka nga ang ginagawang trabaho kundi pabigat ka nga lang sa ating gobyerno. Mantakin nyo guys, dami-dami ng kapalpakan na ginawa ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Ngayon pa lang siya nagising na kailangan niya nang mag-resign. Kailangan niya nang mag-resign kasi nga, yung PISA ngayon, actually, kung makikita ninyo guys, tayo na naman again ang lowest ranking sa average na yan guys, lowest na naman po tayo, kulelat ang bansang Pilipinas, dahil nga ginagawang bobo pabubo ng pabubo po ang sektor ng Department of Education dahil nga sa daming problema na binibigay ni Sara Duterte. Makakapag-aral ka ng maayos nang walang libro? Payag kayo nun guys, yung materialist na mga learning materials nandoon lang sa Transpac, nandoon lang sa logistic, na dapat sana if you are a Vice President, supposedly gagamitin mo yung powers mo. I am the Vice President, I am the Department of Education Secretary, i-delivered nyo yung mga learning materials, dapat sana ganun kaso hindi mo ginawa. Ano yung ginawa mo? Due to the corruption, di umano, sa buwatan, sa logistic Transpac at sa ahensya ng Department of Education, hindi na-delivered ang mga materials, learning materials ng ating mga kabataan. Humigit kumulang 3 billion, if I'm not mistaken, ang na-waste na pera ng taong bayan dahil nga sa kapalpakan ninyo. And you think na manghihinayang kami sa katulad mo? Isa naman pong malaking patawayan kung ganun. Kaya Alvarez, gising-gising din. Kasi hindi kami nanghihinayang sa alaga ninyo. Dahil unang-una, walang kaalam-alam, childish, na dapat sana sineseparate yung politika sa personal life. Hindi man lang marunong mag-adjust. Diba? Nakakahiya. So sa tingin mo, manghihinayang kami? Sino yung mga nanghinayang dito? Comment, press 1. Sino naman yung mga natuwa? Comment, press 2. Yan po yung ano natin ngayon. Press 2 sa mga natuwa na nag-resign as a DepEd Secretary, itong si Sara Duterte. So, yun guys. Diba? Nakakatawa naman itong mga D-list na to. Ang lalakas nga ng amats Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung mga hugot na yan. Isa pa yung si Butike, si Panelo. Diba? Malaking kawalan daw si Hinday. Like, malaking kawalan? Paano? Sa papaanong paraan naging malaking kawalan ang isang taong hindi naman kahina-hinayang? Ang isang taong wala namang ginawa? Paano magiging malaking kawalan yun? Right? Anyway, yun po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.